Sa mataong pier ng Batangas City, ang hangin ay puno ng amoy ng dagat at usok mula sa mga bangkang pambasahero na papunta sa Puerto Galera. Ang mga tao ay abala, mga vendor na nagtitinda ng suman at buko juice, mga purista na may dalang malalaking backpack, at mga pamilyang may bitbit na mga supot ng bigas at lata ng sardinas, handa nang bumalik sa probinsya. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilya ang namumukod tangi, kahit hindi halata sa unang tingin. Si Don Eduardo Montelibano, ang kanyang asawang si Donna Rosario, at ang kanilang bunsong apo na si Miguel, isang 7 taong gulang na batang puno ng enerhiya. Si Don Eduardo ay matandang lalaki na nasa 60s, matangkad at payat, pero may postura ng isang lalaking sanay sa otoridad. Suot niya ang isang simpleng barong Tagalog na medyo luma na, kasama ng isang itim na pantalon na mukhang binili sa palengke ng Batangas. Ang kanyang buhok ay kulay abo na, maayos na nakasuklay, at ang mga mata niya ay nakatago sa likod ng salaming may manipis na pilak na frame. Sa tabi niya, si Donna Rosario ay kasing elegante, kahit sa kanyang simpleng bestidang kulay krema. May dalang maliit na abaniko na gawa sa abaka, isa sa mga gamit niya mula pa noong kabataan sa Mindoro. Si Miguel, na may suot na maong shorts at shirt na may print ng I Love Pinas, ay masayang tumatalon habang hawak ang isang laruang bangka na binili ng lolo niya sa tabi ng pier. Ang pamilya Montelibano ay mukhang ordinaryo sa unang tingin. Parang mga tipikal na purista o balikbayan na uwi sa probinsya para magbakasyon. Pero ang kanilang layunin ay simple. Bumalik sa Puerto Galera, kung saan sila nagmamay-ari ng isang maliit na beach house na matagal nang hindi nabibisita. Eduardo, sigurado ka bang yung fast ferry na to ang kinakamabilis? Ayoko nang maulit yung 3 oras na biyahe natin dati. Sabi ni Donna Rosario, hinintay ang sagot ng asawa habang pinapaypayan ang sarili. Rosario, huwag kang mag-alala. Binayaran ko na yung premium seats. Yung nasa unahan, malapit sa aircon. Matutulog lang tayo, nasa galera na tayo, sagot ni Don Eduardo. Ngumiti kahit halatang pagod na rin sa init ng araw. Lolo, may laruan ba sa ferry? Gusto ko pong maglaro, sigaw ni Miguel, hinila ang kamay ng lolo niya. Apo, pero yung laruan mo na yan, sapat na yan para sa biyahe. Sagot ni Don Eduardo, tinapik ang ulo ng bata. Habang pumipila sila sa boarding gate, puno ng enerhiya ang paligid. Ang mga pasahero ay nagmamadaling makasakay, dala ang kanilang mga supot at maleta, habang ang mga crew ng ferry ay abala sa pagsek ng mga tike. Nang makarating ang pamilya Montelibano sa counter, inabot ni Don Eduardo ang kanilang mga ticket sa isang babaeng staff na may name-plate na Maritz Lopez. Si Maritz ay nasa 30s, may suot na uniforme ng ferry company, puting polo at asul na palda. Pero ang mukha niya ay parang laging may hinintay na gulo. Paki-check po yung ticket namin. Premium seats po kami, sabi ni Don Eduardo. Kalmado ang tono habang inaabot ang 3 piyaso ng papel. Kinuha ni Maritz ang mga ticket. Tiningnan ang mga ito ng mabilis, pero biglang kumunot ang no niya. Sandali po, sir, may kailangan lang akong i-verify. Sabi niya, ang boses ay may halong duda. Iningnan niya ang pamilya mula ulo hanggang paa. Si Don Eduardo sa kanyang lumang barong, si Donna Rosario sa kanyang abaniko, at si Miguel na abala sa laruang bangka. Premium seats po talaga kayo? Tanong ulit ni Maritz, hindi na itago ang pag-alinlangan. Hiya. Binayaran ko na yan only 2 linggo na ang nakakaraan. Fully confirmed po, sagot ni Don Eduardo. Nanatiling mahinahon kahit napansin niya ang kakaibang tingin ni Maritz. Napatingin si Donna Rosario sa asawa. Parang may kutob na may mangyayaring hindi maganda. Lolo, bakit po ganyan siya makatingin? Bulong ni Miguel, pero hindi siya sinagot ng lolo niya. Sir, pakikalmahan lang po. Kumpirmin ko lang po sa system. Sabi ni Maritz,
Tumalikod at naglakad patungo sa maliit na opisina sa likod ng counter. Habang naghihintay ang pamilya, nagsimula ng magbulungan ang mga pasahero sa likod nila. Ano kaya yung problema? Mukha namang simpleng pamilya lang sila. Sabi ng isang lalaki na may dalang supot ng mangga. Baka nagkamali ng teke. Pero bakit ang tagal? Sagot ng kasama niya. Isang babaeng may suot na salako. Pagbalik ni Maritz, kasama niya ang isang lalaking queue na may nameplate na Ramon Cruz. Mukhang supervisor. Sir, pasensya na po. Pero may problema po sa inyong booking. Mukhang na-flag po yung ticket nyo. Kailangan ko pong ilipat kayo sa regular seat sa likod. Sabi ni Marites, ang kono ay malamig at parang wala siyang pakialam. Napatingin si Ramon kay Don Eduardo, pero hindi siya nagsalita. Parang hinintay lang ang reaksyon. Anong problema? Binayaran ko na yan ng buo. Premium seats, malinaw na malinaw sa ticket. Sabi ni Don Eduardo. Bahagyang tumaas ang boses pero pinanatili pa rin ang kalmado. Hiya, tingnan mo ulit yung system. Hindi kami lilipat sa likod, binayaran ko to para sa pamilya ko. Dagdag niya, tiningnan si Maritz ng diretso. Sir, standard protocol lang po to. Kailangan naming tiyakin na tama yung mga pasahero sa premium seats. Kung maaari po, sumama kayo sa akin sa opisina para maayos natin to. Sabi ni Marites, itinuro ang maliit na opisina sa gilid. Napabuntong hininga si Don Eduardo. Tiningnan si Donna Rosario na ngayon ay halatang naiinis na. Eduardo, ano to? Bakit parang kami pa yung mali? Bulong ni Rosario. Hinintay ang sagot ng asawa. Rosario, pakikalmahan mo. Routine check lang daw to. Huwag kang mag-alala, sagot ni Don Eduardo. Hinawakan ang kamay ng asawa para pakalmahin siya. Pero si Miguel ay nagsimulang magtanong. Lolo, bakit po kami lilipa? Gusto ko po yung malapit sa bintana. Sabi niya, hinila ang barong ng lolo niya. Apo, huwag kang mag-alala. Ayusin natin to, sagot ni Don Eduardo. Ngumiti kahit halatang may tensyon na sa mukha niya. Sumunod si Don Eduardo kay Maritz at Ramon sa opisina. Habang naiwan sina Donna Rosario at Miguel sa labas ng counter. Sa loob, nakatayo si Maritz sa harap ng isang lumang computer. Tinipa ang pangalan ni Don Eduardo sa system. Sir, tingnan ko ulit. Pero mukhang na-flag talaga yung ticket nyo. Hindi po kasi kayo mukhang. Naputol ang sinabi ni Marites. Parang natigilan siya sa sarili niyang salita. Mukhang ano? Tanong ni Don Eduardo. Tumaas ang kilay niya. Mukhang hindi kayo yung tipikal na pasahero sa premium seats. Sagot ni Maritz, hindi makatingin ng diretso kay Don Eduardo. Napailing si Ramon sa gilid. Parang alam niyang mali ang sinabi ng kasama niya. Pero hindi siya nagsalita. Hiya, binayaran ko yan ng buo. Fully confirmed. Anong problema sa itsura ko? Tanong ni Don Eduardo. Ang boses ay kalmado pero may bahid ng inis na. Sir, hindi po sa ganun. Pero kailangan naming sundin yung protocol. Baka po kasi may mali sa system. Ililipat ko na lang po kayo sa regular seats habang inaayos natin to. Sabi ni Maritz, pilit nang umingiti kahit halatang natataranta na. Hindi kami lilipat hanggat hindi mo na ipapaliwanag kung bakit na flag yung ticket ko. Binayaran ko yan ng mahal, 5,000 bawat isa, para sa premium seats, sabi ni Don Eduardo, hindi na nakatiis. Sir, huwag po kayong magmalakas ng boses. Kung ayaw niyo pong sumunod, tatawag ako ng security. Sabi ni Maritz, tumigas ang tono. Napatingin si Don Eduardo kay Ramon, na ngayon ay parang hindi na rin komportable sa sitwasyon. Sige, tawagan mo yung security. Pero siguraduhin mong may matinong paliwanag kayo. Sagot ni Don Eduardo. Malamig ang boses pero puno ng autoridad. Sa labas, narinig ni Donna Rosario ang pagtatalo sa loob ng opisina. Miguel, dito ka lang ha, sabi niya sa apo, bago naglakad patungo sa counter.
Anong nangyayari rito? Bakit parang kami pa yung mali? Tanong niya kay Marites, na ngayon ay palabas na ng opisina kasama si Don Eduardo. Ma'am, kailangan lang po naming i-verify yung ticket nyo. Pero habang inaayos to, ililipat muna po kayo sa regular seats. Sabi ni Maritz, hindi makatingin kay Donna Rosario. Regular seats. Binayaran namin yung premium seats para maging comfortable ang biyahe namin. Anong klaseng serbisyo to? Sigaw ni Donna Rosario, hindi na nakapigil. Nagsimula nang magbulungan ang mga pasahero sa paligid. Grabe, mukha namang matino yung pamilya. Bakit nila pinapalipat? Sabi ng isang babaeng may dalang anak. Baka hindi lang talaga sila mukhang mayaman. Sagot ng isa pang lalaki. Tumawa pa. Rosario, pakikalmahan mo. Sabi ni Don Eduardo, hinawakan ang braso ng asawa. Hayaan mo na, lilipat na lang muna tayo. Pero hindi to matatapos ng ganito. Dagdag niya. Tiningnan si Maritz ng matalim. Kinuha niya ang kamay ni Miguel, at dahan-dahang naglakad ang pamilya patungo sa regular seat sa likod ng ferry. Isang masikip na bahagi na puno ng mga pasaherong may dalang mga kahon at supot. Malayo sa aircon at malapit sa ingay ng makina. Habang inaayos nila ang kanilang mga gamit, tahimik si Don Eduardo. Pero ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Lumang Nokia na mukhang hindi bagay sa kanyang postura, at nagdial ng numero. Kumusta na? Naayos na ba? Tanong niya sa kabilang linya. Mahina ang boses pero may biga. Matapos ang ilang segundo, tumango siya. Sige, ipagpatuloy mo yung plano. Sabi niya bago ibinaba ang tawag. Eduardo, anong ginagawa mo? Tanong ni Donna Rosario. Napansin ang kakaibang kilos ng asawa. Rosario, huwag kang mag-alala. Ayusin ko to, sagot ni Don Eduardo. Ngumiti kahit halatang may galit na sa loob niya. Si Miguel, na abala sa laruang bangka, ay walang kamalay-malay sa tensyon sa paligid. Lolo, bakit po ang ingay dito sa likod? Tanong niya. Ngumiti pa rin kahit hindi na sila malapit sa bintana. Apo, pansamantala lang to. Mamaya, makikita mo rin yung dagat, sagot ni Don Eduardo. Hinawakan ang kamay ng apo para aliwin siya. Pero sa loob ng puso niya, alam niyang hindi ito simpleng pagkakamali. May mas malaking nangyayari, at malapit na niyang ipakita ang katotohanan. Ang loob ng fast ferry na patungong Puerto Galera ay puno ng ingay at init kahit na nagsimula ng umandar ang makina. Sa premium seats sa unahan, malapit sa malalaking bintana at aircon, ang mga pasahero ay mukhang komportable. Mga turista na may suot na sunglases at mga negosyanteng abala sa kanilang cellphone. Pero sa likod, kung saan nakaupo ang pamilya Montelibano, ibang-iba ang tanawin. Ang regular seats ay masikip, puno ng mga supot ng bigas, kahon ng sardinas, at mga manok na nakatali sa mga paa. Dinala ng mga pasaherong uwi sa probinsya. Ang hangin ay mainit at mabaho, halo-halong amoy ng pawis, dagat, at gasolina mula sa makina ng ferry. Si Don Eduardo Montelibano ay nakaupo sa gitna ng dalawang upuan. Ang kanyang barong Tagalog ay basa na ng pawis sa likod, pero nanatili siyang matikas ang kustura. Sa tabi niya, si Donna Rosario ay pinapaypayan ang sarili gamit ang kanyang abaniko. Ang mukha ay puno ng inis kahit pilit niyang pinapakalmahan. Si Miguel, ang kanilang apo, ay nakaupo sa kandungan ng lola niya. Abala sa paglalaro ng kanyang laruang bangka, kahit halatang hindi na siya komportable sa init. Lolo, bakit po ang init dito? Sabi mo po, malapit kami sa aircon. Tanong ni Miguel, tiningnan ang lolo niya na may inosenteng mga mata. Apo, pansamantala lang to. Ayusin natin mamaya, sagot ni Don Eduardo. Ngumiti kahit halatang may galit na sa loob niya. Hinawakan niya ang kamay ng apo, pero ang isip niya ay nasa nangyari kanina sa boarding gate. Eduardo, hindi ko na kaya to. Binayaran natin yung premium seats.
I-15,000 para sa 3. Apos dito tayo sa likod, parang mga sardinas sa lata. Sabi ni Donna Rosario. Hindi na nakapigil ang inis sa boses niya. Rosario, pakikalmahan mo. Hindi ito matatapos ng ganito. May gagawin ako, sagot ni Don Eduardo. Malamig ang tono pero puno ng kumbiyansa. Kinuha niya ulit ang kanyang cellphone. Ang lumang Nokia na mukhang hindi bagay sa kanyang dating otoridad. At nagpadala ng text message. Kumusta na? Apos na ba yung sinabi ko? Ang mensahe niya. Maikli pero malinaw. Matapos ng ilang segundo, nag-vibrate ang phone niya bilang sagot. Opo, sir, naayos na po. Ipapadala ko po yung update mamaya. Ang reply mula sa kabilang linya. Bahagyang ngumiti si Don Eduardo. Ibinalik ang phone sa bulsa at tiningnan ang asawa. Huwag kang mag-alala, Rosario. Malapit na to. Sa unahan ng ferry, si Maritz Lopez ay abala sa pagsek ng mga pasahero sa premium seats. Asama niya si Ramon Cruz, ang supervisor ng crew, na ngayon ay mukhang hindi komportable sa nangyari kanina. Ramon, sigurado kang tama yung ginawa natin. Mukha namang matino yung matanda. Bulong ni Maritz habang inaayos ang clipboard niya. Maritz, ikaw yung nagsabi na i-verify yung ticket nila. Apos na flag nga sa system. Ano pa bang magagawa ko? Sagot ni Ramon. Napailing kahit halatang may duda rin siya. Pero bakit na flag? Binayaran naman nila yung ticket. Tingnan mo nga ulit yung system. Sabi ni Maritz, tinuro ang maliit na tablet na dala ni Ramon. Tinipa ni Ramon ang pangalan ni Don Eduardo sa system. Pero kumunot ang noo niya nang makita ang resulta. Kakaiba to. Sabi rito, na flag yung ticket nila kasi suspicious purchase. Pero binayaran naman ng credit card. Fully confirmed. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Tiningnan si Maritz na ngayon ay parang nataranta na. Bakit mo sila pinapalipat sa likod? Kung confirmed naman pala. Bulong ni Maritz, bahagyang tumaas ang boses. Ikaw yung nagsabi na hindi sila mukhang premium passengers. Sinunod ko lang yung protocol natin. Kung may duda, ay verify natin sa opisina. Pero mukhang mali yung flag sa system. Sagot ni Ramon, napakamot sa ulo. Napatingin si Maritz sa likod ng ferry, kung saan nakaupo ang pamilya Montelibano. Hayaan mo na. Wala namang magrereklamo. Mukha namang simpleng pamilya lang sila. Sabi niya, pilit nang ngumingiti kahit may kaba na sa loob niya. Sa regular seats, nagsimula nang magbulungan ang mga pasahero sa paligid ng pamilya Montelibano. Kawawa naman yang matanda. Mukha namang matino, tapos nilipat sila rito sa likod. Sabi ng isang babaeng may dalang kahon ng mangga. Baka hindi lang talaga sila mukhang mayaman. Alam mo naman yang mga Q, kung hindi ka mukhang sosyal, hindi ka nila pinapansin. Sagot ng katabi niya. Isang lalaking may suot na salakot at may dalang manok. Napatingin si Donna Rosario sa kanila. Ngumiti kahit halatang naiinis pa rin. Salamat sa simpatya, pero kaya namin to. Sabi niya, hinintay na kumahimik ang mga bulungan. Pero si Miguel ay hindi na nakatiis. Lolo, bakit po ganito yung upuan natin? Sabi mo po, malapit tayo sa bintana. Tanong niya ulit, hinila ang barong ng lolo niya. Apo, may mali lang sa ticket natin. Pero ayusin ko to, pangako. Sagot ni Don Eduardo. Hinawakan ang kamay ng apo para pakalmahin siya. Napatingin siya kay Donna Rosario, na ngayon ay mukhang handa ng magmalakas ng boses. Eduardo, hindi ko na kaya to. Kung hindi mo ayusin to, ako na mismo yung kupunta sa unahan at magrereklamo. Sabi niya, tumayo na at akmang lalakad patungo sa premium section. Rosario, maupo ka nga. Hayaan mo akong bahala rito. Sabi ni Don Eduardo. Hinila ang asawa pabalik sa upuan. Hindi to matatapos ng ganito. May gagawin ako, dagdag niya. Tiningnan ang asawa ng matalim pero puno ng pagmamahal. Napabuntong hininga si Donna Rosario. Umupo uli kahit halatang galit pa rin.
Sage, Eduardo. Pero kung hindi mo naayos to, makikita mo, maglalakad ako pabalik sa Batangas kung kinakailangan. Habang kumatakbo ang ferry sa gitna ng dagat, ang mga pasahero sa premium seats ay mukhang walang pakialam sa nangyayari sa likod. Pero sa regular seats, ang tensyon ay unti-unting lumalaki. Grabe, parang hindi naman sila mukhang magnanakaw. Bakit kaya sila nilipat? Bulong ng isang lalaki sa katabi niya. Siguro kasi hindi sila mukhang may kaya. Alam mo naman yang mga ganito, kung hindi ka mukhang turista o mayaman, ikaw yung unang tatanggalin. Sagot ng isa pang pasahero. Tumawa pa kahit halatang naawa rin. Sa gitna ng mga bulungan, biglang tumunog ang intercom ng ferry. Magandang hapon po sa lahat ng mga pasahero. Ako po si Kapitan Reyes. Mangyaring manatiling nakaupo habang inaayos natin ang ilang detalye sa biyahe. Salamat po sa inyong pasensya. Sabi ng kapitan, ang boses ay kalmado pero may bahid ng tensyon. Napatingin si Don Eduardo kay Donna Rosario. Parang may kutob na siyang may mangyayari. Rosario, pakikalmahan mo. Malapit na to, bulong niya. Ngumiti kahit halatang may plano na sa isip niya. Sa unahan, si Maritz ay bumalik sa maliit na opisina ng Q, kasama si Ramon. Ramon, sigurado kang walang magrereklamo yung matanda. Mukha namang matino sila. Tanong niya ulit, kinakabahan na sa reaksyon ng mga pasahero. Maritz, ikaw yung nagsimula nito. Kung mali yung flag sa system, bakit mo sila nilipat agad? Dapat hinintay natin yung sagot mula sa main office. Sagot ni Ramon. Napailing kahit halatang natataranta na rin. Kasi, baka may magnanakaw na naman. Alam mo naman, yung nangyari noong isang buwan. May turista raw na nawalan ng pera sa premium seats. Ay nga strict tayo sa protocol. Sabi ni Maritz, pilit na ipinagtanggol ang desisyon niya. Pero mukha bang magnanakaw yung matanda? May kasamang bata pa sila. Maritz, baka mali yung ginawa mo. Sagot ni Ramon. Tiningnan ang tablet ulit para i-check ang system. Pero bago pa siya makapag-type, biglang tumunog ang cellphone ni Maritz. Isang tawag mula sa main office ng ferry company sa Batangas. Maritz Lopez po to. Sagot niya. Pilit na pinakalmahan ang boses kahit nanginginig na ang kamay niya. Sa kabilang linya, ang boses ng isang lalaki ay malamig at diretso. Maritz, anong ginagawa mo? Bakit mo nilipat yung pamilya Montelibano sa regular seats? Alam mo ba kung sino sila? Tanong ng lalaki. Puno ng awtoridad ang tono. Napalunok si Marites, parang may bumara sa lalamunan niya. Sir, na-flag po kasi yung ticket nila sa system. Standard protocol lang po to, inaayos ko pa po. Sagot niya, natataranta na. Standard protocol. Maritz, si Don Eduardo Montelibano yan. Ang may-ari ng Batangas Galera Ferry Lines. Siya yung nagmamay-ari ng buong kumpanya natin. At nilipat mo sila sa likod dahil na-flag yung ticket nila. Sigaw ng lalaki sa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Marites. Napatingin kay Ramon na ngayon ay parang estatwa na rin sa gula. Sir, hindi ko po alam. Akala ko po. Naputol ang sinabi ni Marites. Hindi na alam kung paano ipapaliwanag ang ginawa niya. Wala kang alam. Marites, bumalik ka sa kanila ngayon din at ibalik mo sila sa premium seats. Personal kang magsusorry kay Don Eduardo. At siguraduhin mong hindi na tumaulit. Naiintindihan mo ba? Utos ng lalaki, bago ibinaba ang tawag. Napatingin si Maritz kay Ramon. Parang gusto nang maglaho sa kahihiyan. Ramon, anong gagawin ko? May-ari pala ng ferry yung matanda. Bulong niya. Nanginginig na ang boses. Sabi ko na sa'yo, Maritz. Mali yung ginawa mo. Ara na, ibalik natin sila sa unahan bago pa lumala to. Sagot ni Ramon. Hinila si Maritz patungo sa likod ng ferry. Habang naglalakad sila, narinig nila ang mga bulungan ng mga pasahero. Grabe, kawawa naman yung pamilya. Mukha namang matino sila.
sabi ng isang lalaki. Baka mali yung crew. Alam mo naman, kung hindi ka mukhang mayaman, tatanggalin ka agad, sagot ng katabi niya. Nang makarating sina Marites at Ramon sa regular seats, nakita nila ang pamilya Montelibano. Si Don Eduardo na kalmado pa rin kahit basa na ng pawis ang barong. Si Donna Rosario na pinapaypayan pa rin ang sarili. At si Miguel na ngayon ay nakatulog na sa kandungan ng lola niya. Sir, ma'am, pasensya na po. Sabi ni Maritz, pilit nang ngumingiti kahit halatang natatakot na. Mukhang nagkaroon po ng mali sa system. Pwede na po kayong bumalik sa premium seats. Napatingin si Don Eduardo kay Maritz. Ang mga mata niya ay malamig pero puno ng awtoridad. Mali sa system. Binayaran ko yung ticket na yan ng buo. 15,000 para sa 3. Apos nilipat nyo kami rito, dahil hindi kami mukhang premium passengers. Tanong niya, ang boses ay kalmado, pero parang punyal na tumatagos. Napayuko si Maritz, hindi makasagot. Sir, pasensya na po kalaga. Hindi ko po alam. Inaayos ko na po, sagot niya, halos pabulong na. Hindi mo alam? Hiya. Binayaran ko yan para maging komportable ang pamilya ko. Pero tinrato mo kami na parang mga magnanakaw. Sabi ni Donna Rosario. Tumayo na at tiningnan si Maritz ng matalim. Kung hindi pa tumawag yung main office, ganito pa rin ba yung gagawin nyo sa amin? Dagdag niya. Puno ng galit ang boses. Ma'am, sir, pasensya na po kalaga. Halika na po, ibabalik ko po kayo sa unahan. Sabi ni Marites, halatang natataranta na. Pero si Don Eduardo ay hindi agad tumayo. Tiningnan niya si Marites at Ramon ng matagal. Parang sinusuri ang bawat galaw nila. Hindi ko kailangan ng sorry mo ngayon. Pero babalikan ko to, sabi niya. Tumayo na at hinawakan ang kamay ni Donna Rosario. Ara na, Rosario. Hayaan mo na muna to. Ang ingay ng makina ng fast ferry ay patuloy na umuugong habang dahan-dahang naglalakad sina Don Eduardo Montelibano, Donna Rosario, at ang kanilang apo na si Miguel pabalik sa premium seat sa unahan. Sa likod nila, sina Maritz Lopez at Ramon Cruz ay sumusunod. Parehong tahimik kahit halatang nanginginig ang mga tuhod ni Maritz sa bawat hakbang. Ang mga pasahero sa regular seats ay nagsimulang magbulungan nang makita ang pamilya na inaalalayan palabas ng masikip na bahagi ng ferry. Uy! Bakit sila bumabalik sa unahan? Akala ko ba nilipat sila rito? Tanong ng isang babaeng may dalang supot ng mangga. Baka mali yung crew. Tingnan mo, mukhang nataranta na yung babae. Sagot ng katabi niya. Tumawa pa kahit halatang curious na rin. Sa premium section, ang mga pasahero ay napatingin nang makita ang pamilya Montelibano na bumalik. Si Don Eduardo ay nanatiling matikas ang kustura. Kahit basa na ng pawis ang kanyang barong Tagalog. Si Donna Rosario, na may hawak pa rin ang kanyang abaniko, ay mataas ang noo habang inaalalayan si Miguel, na ngayon ay mukhang masaya ulit dahil makikita niya ang dagat mula sa malaking bintana. Lolo, malapit na po ba tayo sa Puerto Galera? Gusto ko pong makita yung mga isda. Sabi ni Miguel, hinila ang kamay ng lolo niya habang inaayos ni Donna Rosario ang upuan niya. Malapit na, apo. Huwag kang mag-alala, makikita mo yung dagat ngayon, sagot ni Don Eduardo. Ngumiti sa apo, kahit ang mga mata niya ay nakatuon kay Marites, na ngayon ay nakatayo sa gilid ng premium seats, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Sir, ma'am, pasensya na po kalaga sa abala. Naayos ko na po yung upuan nyo. Premium seats po kalaga kayo. Kung may kailangan po kayo, tawagin nyo lang po ako. Sabi ni Marites, pilit na ngumingiti kahit halatang natatako sa yaksyon ng pamilya. Si Donna Rosario ay tiningnan si Maritz ng matalim. Hindi agad sumagot. Hiya, binayaran namin yung upuan na to para maging komportable ang biyahe namin. 15,000 para sa 3. Apos tinrato mo kami na parang mga magnanakaw. Nilipat mo kami sa likod na parang basura. Ngayon, sorry lang ang sasabihin mo. Sabi niya,
Ang boses ay puno ng galit pero pinanatili pa rin ang dignidad. Napayuko si Maritz, hindi makatingin ng diretso. Ma'am, pasensya na po kalaga. Hindi ko po alam, akala ko po may mali sa ticket nyo. Sagot niya, halos pabulong na. Hindi mo alam. Binayaran ko yung ticket na yan 2 linggo na ang nakakaraan. Fully confirm. Anong hindi mo alam doon? Tanong ni Don Eduardo. Ang tono ay kalmado pero parang punyal na tumatagos. Napatingin siya kay Ramon, na ngayon ay mukhang gusto ng maglaho sa kahihiyan. At ikaw, supervisor ka raw, pero hinayaan mo yung kasama mo na gawin to sa amin. Anong klase kayong empleyado? Dagdag niya. Tiningnan ang dalawa ng matagal. Sir, pasensya na po. Nagkamali po kami sa pag-verify. Inaayos ko na po yung system natin para hindi na po maulit to. Sagot ni Ramon. Napakamo sa ulo kahit halatang natataranta na rin. Pero si Don Eduardo ay hindi natinag. Ayusin mo yung system. Hiya, binayaran ko yung premium seats para sa pamilya ko. Hindi para ilipat kami sa likod at tratuhin na parang mga dayo. Kung hindi pa tumawag yung main office, ganito pa rin ba yung gagawin nyo sa amin? Tanong niya, ang boses ay puno ng awtoridad. Napatingin si Maritz kay Ramon. Parang humihingi ng kulong. Pero si Ramon ay napayuko na lang. Sir, totoo po yung sinabi nyo. Pero pakikalmahan nyo po, inaayos na po namin to. Sabi ni Maritz, pilit na pinakalmahan ang boses, kahit halatang natatakot na siya sa sagot ni Don Eduardo. Napailing si Dona Rosario, hindi na nakatiis. Kalmado. Hiya, kung ikaw yung nilipat sa likod na parang sardina sa lata, kalmado ka pa rin ba? Binayaran namin to ng mahal, 5,000 bawat isa, para maging komportable, hindi para apihin ng mga tulad nyo. Sa premium seats, nagsimula ng magbulungan ang mga pasahero sa paligid. Grabe, mukha namang matino yung matanda. Bakit kaya sila nilipat kanina? Tanong ng isang lalaking may suot na polo shirt. Mukhang turista mula Manila. Siguro kasi hindi sila mukhang mayaman. Alam mo naman yang mga Q, kung hindi ka mukhang sosyal, tatanggalin ka agad. Sagot ng katabi niya, isang babaeng may dalang branded na bag. Napatingin si Don Eduardo sa kanila. Ngumiti kahit halatang may galit pa rin sa loob niya. Salamat sa simpatya, pero kaya namin to. Sabi niya, bago ibinalik ang tingin kay Maritz. Sir, ma'am, kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako. Pasensya na po talaga, sabi ni Maritz ulit. Tumalikod na atakmang alis, pero pinigilan siya ni Don Eduardo. Hiya, hindi pa tapos to. Babalikan ko to kapag nakarating na kami sa Puerto Galera. Sabi niya, ang boses ay malamig pero puno ng babala. Napatigil si Marites. Napatingin kay Ramon na ngayon ay parang estatwa na rin sa gula. Sir, ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Maritz, nanginginig na ang boses. Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin mamaya, sagot ni Don Eduardo. Umupo na sa premium seat at hinintay na maupo rin sina Dona Rosario at Miguel. Si Doña Rosario ay umupo ng mataas ang noo. Pinapaypayan pa rin ang sarili, kahit malamig na ang hangin mula sa aircon. Si Miguel ay masaya nang makita ang dagat sa malaking bintana. Lolo, tingnan mo po, ang ganda ng kubig, sabi niya. Tinuro ang asul na karagatan sa labas. Apo, maganda yan, sagot ni Don Eduardo. Ngumiti sa apo, pero ang isip niya ay nasa plano na niya. Sa maliit na opisina ng crew, si Maritz ay nakaupo sa isang upuan. Nanginginig pa rin ang kamay habang kinakausap si Ramon. Ramon, anong gagawin ko? May-ari pala ng ferry yung matanda. Bakit hindi ko to nalaman agad? Tanong niya, parang gusto nang umiyak sa kahihiyan. Maritz, ikaw yung nagsabi na hindi sila mukhang premium passengers. Hindi ko rin alam, akala ko simpleng pamilya lang sila. Sagot ni Ramon. Napailing kahit halatang natatakot na rin siya sa posibleng kahihinatnan.
Pero bakit na-flag yung ticket nila? Tingnan mo ulit yung system. Utos ni Maritz, tinuro ang tablet na hawak ni Ramon. Inipa ulit ni Ramon ang pangalan ni Don Eduardo. At nang makita ang profile, nanlaki ang mga mata niya. Maritz, tingnan mo too. Executive level, primary shareholder. Sabi rito, si Don Eduardo Montelibano, yung may-ari ng Batangas Galera Ferry Lines. Aya pala tumawag yung main office, sabi ni Ramon. Napatingin kay Maritz na ngayon ay parang gusto nang maglaho. Diyos ko, Ramon. Anong gagawin natin? Tinrato ko, yung may-ari na parang magnanakaw. Paano kung matanggal tayo sa trabaho? Tanong ni Marites, hinawakan ang ulo niya na parang sasabog na sa kaba. Huwag kang magpanik, Maritz. Magsorry ka ulit mamaya kapag nakarating na tayo sa galera. Baka sakaling patawarin ka niya. Sagot ni Ramon. Pilit na pinakalmahan ang boses, kahit halatang natatakot na rin siya. Habang tumatakbo ang ferry sa gitna ng dagat, ang mga pasahero sa premium seats ay nagsimulang mag-usap tungkol sa nangyari. Grabe, mukha namang matino yung matanda. Bakit kaya sila nilipat kanina? Tanong ulit ng lalaking may suot na polo shirt. Siguro may mali sa system. Pero tingnan mo, bumalik sila rito. Siguro importante sila. Sagot ng babaeng may branded na bag. Ngumisi pa kahit halatang curious na rin. Napatingin si Don Eduardo sa kanila. Ngumiti uli kahit hindi siya nagsalita. Eduardo, anong plano mo? Hindi ko na kaya yung ganitong trato sa atin. Binayaran natin to ng mahal. Bulong ni Dona Rosario. Hinintay ang sagot ng asawa. Rosario, huwag kang mag-alala. Malapit na to. Kapag nakarating tayo sa galera, malalaman nila kung sino palagapayo. Sagot ni Don Eduardo. Kinuha ulit ang cellphone niya at nagpadala ng isa pang text message. Siguraduhin mong handa na yung lahat kapag dumating kami. Ang mensahe niya, maikli pero puno ng awtoridad. Nang marinig ang sagot mula sa kabilang linya, Opo, si handa na po yung team sa galera. Bahagyang ngumiti si Don Eduardo. Ibinalik ang phone sa bulsa at hinintay na makarating ang ferry sa destinasyon nila. Si Dona Rosario ay napatingin sa asawa. Parang may kutob na siyang may mangyayaring malaki. Eduardo, anong binabalak mo? Sabihin mo sa akin. Tanong niya ulit, hinawakan ang braso ng asawa. Rosario, matagal ko nang hinintay to. Malalaman nila kung sino palaga yung kinalaban nila. Sagot ni Don Eduardo. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa likod ng kanyang kalmadong mukha, alam ni Dona Rosario na may plano na ang asawa niya. Isa na hindi lang magpapabago sa ferry, kundi sa buong sistema ng kumpanya nila. Ang fast ferry ay dahan-dahang huminto sa pantalan ng Puerto Galera. Ang makina ay unti-unting tumahimik habang ang mga pasahero ay nagsimulang mag-ayos ng kanilang mga gamit. Sa premium seats, si Don Eduardo Montelibano ay tumayo mula sa kanyang upuan. Inayos ang kanyang barong Tagalog na ngayon ay medyo kuyo na mula sa pawis at hinawakan ang kamay ni Miguel. Si Dona Rosario ay sumunod. May dalang maliit na supot na may lamang abaniko at ilang gamit. Ang mukha ay kalmado na pero may bahid pa rin ng inis mula sa nangyari kanina. Lolo, makikita ko na po ba yung beach? Tanong ni Miguel. Masigla pa rin kahit na medyo inaantok na mula sa biyahe. Apo, makikita mo na yung dagat at yung bahay natin. Sagot ni Don Eduardo. Ngumiti sa apo kahit ang isip niya ay nasa susunod na mangyayari. Habang bumababa sila ng ferry, ang hangin ng Puerto Galera ay sinalubong sila. Malamig, may amoy ng asin at sariwang isda mula sa mga bangkang nakadaong sa pantalan. Pero hindi lang ang tanawin ang naghintay sa kanila. Sa dulo ng pier, may tatlong lalaki na nakasuot ng malinis na polo shirt na may logo ng Batangas Galera Ferry Lines. Kasama ang isang babaeng may dalang clipboard, halatang mga opisyal ng kumpanya. Ang isa sa kanila, isang matangkad na lalaki na may suot na salaming may pilak na frame.
ay lumapit agad kay Don Eduardo. Don Eduardo, salamat po sa Diyos at nakarating kayo ng ligtas. Ako po si Ricardo Santos, ang Operations Manager ng Ferry Lines dito sa Galera. Sabi ng lalaki, bahagyang yumuko bilang paggalang. Kumusta po kayo? Narinig ko po yung nangyari sa biyahe. Pasensya na po talaga. Napatingin si Don Eduardo kay Ricardo. Ang mga mata niya ay kalmado pero matalim. Ricardo, hindi ko inaasahan na ganito ang sasalubong sa amin sa biyahe ko kasama ang pamilya ko. Sagot niya, ang boses ay puno ng awtoridad. Sa likod ng pamilya, sina Maritz Lopez at Ramon Cruz ay bumaba rin ng ferry, kasama ang iba pang crew. Nang makita ni Marites ang mga opisyal na nakapaligid kay Don Eduardo, parang nanlamig ang buong katawan niya. Ramon, sino yung mga yon? Bakit parang kilala nila yung matanda? Bulong niya kay Ramon. Nanginginig na ang boses. Maritz, hindi ko rin alam. Pero mukhang malaking tao palaga, yung Don Eduardo na yan. Baka matanggal tayo sa trabaho. Sagot ni Ramon. Napatingin kay Maritz na ngayon ay parang gusto nang tumakbo pabalik sa ferry. Ma'am Rosario, Apo Miguel, pasensya na po talaga sa abala. Sabi ni Ricardo. Ngumiti kay Dona Rosario at tinapik ang ulo ni Miguel. Hinanda ko na po yung sasakyan papunta sa beach house nyo. May mga tauhan na rin po kaming magdadala ng gamit nyo. Napatingin si Dona Rosario kay Ricardo. Bahagyang kumaas ang kilay niya. Salamat, Ricardo. Pero hindi pa tapos to. Inrato kami ng mga empleyado nyo na parang mga magnanakaw. Binayaran namin yung premium seats, tapos nilipat kami sa likod. Sabi niya, hindi na nakapigil ang galit sa boses. Ma'am, narinig ko na po yung nangyari. Kaya nga po nandito ako ngayon. Personal ko pong asikasuhin yung problema. Sisiguraduhin ko pong may pananagutan yung mga sangkot. Sagot ni Ricardo. Tiningnan sina Maritz at Ramon na ngayon ay nakatayo sa gilid, hindi makagalaw sa kahihiyan. Napatingin si Don Eduardo kay Ricardo. Bahagyang ngumiti pero puno ng diin ang mga mata niya. Ricardo, hindi lang tukungkol sa amin. Kung ganito ang trato ng mga empleyado ko sa mga pasahero, paano pa yung mga simpleng tao na walang boses para magreklamo? Tanong niya. Hinintay ang sagot ng operations manager. Sir, tama po kayo. Kaya po hinintay ko kayo rito. Para personal kong maayos to. May utos na rin po mula sa main office na imbestigahan yung nangyari. Sabi ni Ricardo, bahagyang napayuko sa harap ng matanda. Pero si Don Eduardo ay hindi natuwa sa sagot. Imbestigahan? Ricardo, ako yung may-ari ng Batangas Galera Ferry Lines. Hindi ko kailangan ng imbestigasyon para malaman kung anong mali. Nakita ko na mismo kung paano kami tinrato ng mga empleyado ko. Sabi niya, tumaas ang boses kahit pinanatili pa rin ang kalmado. Napatigil si Ricardo, parang natigilan sa sinabi ni Don Eduardo. Sa likod, sina Maritz at Ramon ay napatingin sa isa't isa. Halos hindi makapaniwala sa narinig. Ramon, totoo ba yon? May-ari ng ferry yung matanda. Bulong ni Maites. Nanginginig na ang kamay niya habang hinawakan ang clipboard niya na parang sasabog na sa kaba. Maritz, Diyos ko. Tinrato natin yung boss natin na parang magnanakaw. Anong gagawin natin? Sagot ni Ramon. Napayuko kahit halatang natatakot na rin siya sa posibleng kahihinatnan. Sa gitna ng pantalan, ang mga pasahero na bumaba ng ferry ay nagsimulang magbulungan nang makita ang eksena. Sino ba yung matanda? Mukha namang simpleng tao lang, pero bakit parang kilala siya ng mga opisyal? Tanong ng isang lalaking may dalang kahon ng isda. Baka malaking tao yan. Tingnan mo, may sasakyan pang naghihintay sa kanila. Sagot ng katabi niya, isang babaeng may dalang supot ng suman. Napatingin si Dona Rosario sa kanila. Ngumiti kahit halatang galit pa rin. Salamat sa inyong simpatiya, pero ayusin natin to. Sabi niya, bago sumunod kay Don Eduardo patungo sa itim na SUV na hinanda ni Ricardo.
Habang sumasakay ang pamilya Montelibano sa sasakyan, si Maitz ay lumapit kay Ricardo. Nanginginig pa rin ang boses. Si Ricardo, pasensya na po talaga. Hindi ko po alam na si Don Eduardo, yung may-ari ng ferry. Akala ko po may mali sa tiket nila. Sabi niya, halos magmaluhod na sa kahihiyan. Napatingin si Ricardo kay Maritz. Ang mukha ay seryoso pero may bahid ng inis. Maritz, ikaw yung nagsimula nito. Tinawagan na kami ng main office. Alam na ni Don Eduardo yung nangyari at galit na galit siya. Handa ka nang harapin yung ginawa mo, sagot niya. Tiningnan si Ramon na ngayon ay parang estatwa na rin sa gilid. Sir, hindi ko po sinasadya. Sinunod ko lang po yung protocol. Kung may duda sa ticket, ay verify natin, protesta ni Maritz. Pero naputol siya ni Ricardo. Protocol. Marites, tinrato mo yung may-ari ng kumpanya na parang magnanakaw. Binayaran niya yung premium seats ng 15,000. Tapos nilipat mo sila sa likod dahil hindi sila mukhang mayaman sa paningin mo. Anong klase kang empleyado? Sigaw ni Ricardo. Hindi na nakapigil ang galit sa boses niya. Napayuko si Maritz, hindi makasagot. Si Ramon ay sumingit, pilit na pinakalmahan ang sitwasyon. Sir, pasensya na po. Asalanan ko rin po, hinayaan ko si Maritz na gawin to. Pero baka po pwede natin silang kausapin ulit, mag-sorry ng personal. Tanong niya, umaasang makakalusot sila. Napailing si Ricardo, iningnan ang dalawa ng matagal. Akausapin niyo sila. Huli na yon, Ramon. Si Don Eduardo na mismo, yung magdedesisyon kung anong mangyayari sa inyo. Pero siguraduhin niyo, may pananagutan to. Sagot niya, bago tumalikod at sumunod sa sasakyan ng pamilya Montelibano. Sa loob ng SUV, tahimik si Don Eduardo, habang pinapanood ang tanawin ng Puerto Galera mula sa bintana. Ang mga puting buhangin, ang mga bangkang nakadaong sa dalampasigan, at ang mga turista na masayang naglalakad sa pantalan. Si Donna Rosario ay nakaupo sa tabi niya. Hinawakan ang kamay ng asawa. Eduardo, anong plano mo? Hindi ko na kaya yung ganitong trato sa atin. Binayaran natin to ng mahal. Sabi niya ulit, hinintay ang sagot ng asawa. Rosario, pakikalmahan mo. Hindi lang to tungkol sa atin. Tungkol to sa lahat ng pasahero na tinatrato ng ganito ng mga empleyado ko. Ayusin ko to, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat. Sagot ni Don Eduardo. Tiningnan ang asawa ng puno ng determinasyon. Kapag nakarating tayo sa beach house, may darating na mga tao mula sa main office. Malalaman nila kung sino palaga yung kinalaban nila. Dagdag niya, bahagyang ngumiti. Lolo, sino po yung mga yon sa pantalan? Bakit po sila natakot nung nakita kayo? Tanong ni Miguel, na ngayon ay nakaupo sa likod ng sasakyan, abala sa laruang bangka. Apo, mga empleyado ko yon. Pero hindi nila alam na ako, yung may-ari ng ferry. Ay natako sila nung nalaman nila, sagot ni Don Eduardo. Tumawa kahit halatang may plano na sa isip niya. Sa pantalan, si Marites ay nakaupo sa isang bangko. Hinawakan ang ulo niya na parang sasabog na sa kaba. Ramon, anong gagawin natin? Tinrato natin yung may-ari ng ferry na parang magnanakaw. Paano kung matanggal tayo sa trabaho? Tanong niya ulit, parang gusto nang umiyak. Marites, hindi ko rin alam. Pero kung matino kang mag-sorry, baka sakaling patawarin ka ni Don Eduardo. Pero sa tingin ko, galit na galit siya. Hindi to matatapos ng ganito. Sagot ni Ramon. Napailing kahit halatang natatakot na rin siya. Biglang tumunog ang cellphone ni Marites. Isang tawag mula sa main office uli. Marites Lopez po to, sagot niya. Nanginginig pa rin ang boses. Sa kabilang linya, ang boses ng isang lalaki ay malamig at diretso. Marites, pupuntahan ka ni Don Eduardo sa opisina natin sa Galera mamaya. Handa ka nang magpaliwanag sa ginawa mo. Asiguraduhin mong may matinong dahilan ka. Galit na galit siya. Sabi ng lalaki,
bago ibinaba ang tawag. Napatingin si Maritz kay Ramon. Parang nawalan na ng dugo ang mukha niya. Ramon, pupuntahan daw ako ni Don Eduardo mamaya. Anong sasabihin ko? Tanong niya, halos mayak na sa takot. Maritz, magdasal ka na lang. Kinalaban natin yung may-ari ng kumpanya. Hindi to basta-basta matatapos. Sagot ni Ramon. Napayuko kahit halatang wala na rin siyang ideya kung paano sila makakaluso. Sa beach house ng pamilya Montelibano, isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa, pero may malaking balkonahe na tanaw ang dagat. Si Don Eduardo ay nakaupo sa isang upuang yari sa Nara, kasama si Donna Rosario at Miguel. Sa harap nila, si Ricardo Santos ay nakatayo. May dalang folder ng mga dokumento. Sir, narito na po yung ulat mula sa main office. Na-flag po yung ticket nyo dahil sa isang glitch sa system. Hindi po sinasadya. Pero si Maritz po, yung nagdesisyong ilipat kayo sa likod ng hindi muna kinukumpirma sa amin. Paliwanag ni Ricardo. Tiningnan si Don Eduardo na ngayon ay parang hukom na naghihintay ng hatol. Ricardo, hindi ko inaasahan na ganito ang sistema ko. Mga empleyadong magdedesisyon ng hindi kinukumpirma, tinatrato ang mga pasahero na parang basura. Hindi lang tungkol sa akin. Paano yung mga simpleng tao na walang boses para magreklamo? Tanong ni Don Eduardo. Ang boses ay puno ng gali pero kontrolado. Napayuko si Ricardo, hindi makasagot agad. Sir, ama po kayo. Aya po nandito ako, para maayos natin to. Ano po yung gusto niyong gawin? Ricardo, awagan mo yung main office. Sabihin mo, pupuntahan ko sila bukas. At dalhin mo rito si Maritz at yung supervisor niya mamaya. Kausapin ko sila ng personal. Utos ni Don Eduardo. Tiningnan si Ricardo ng matalim. At siguraduhin mong alam nila kung sino yung kinalaban nila. Dagdag niya. Bago tumingin kay Donna Rosario na ngayon ay bahagyang ngumiti sa plano ng asawa. Ang dapit hapon sa Puerto Galera ay nagdulot ng isang magandang tanawin. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Tinatabunan ng kahel at rosas na kulay ang kalangitan. Habang ang mga alon ay mahinang humahampas sa puting buhangin ng dalampasigan. Sa balkonahe ng beach house ng pamilya Montelibano, si Don Eduardo Montelibano ay nakaupo sa isang antigong upuang Nara. Ang mga mata ay nakatuon sa karagatan habang hinintay ang mga darating. Sa tabi niya, si Donna Rosario ay nakaupo rin. May hawak na tasa ng mainit na tsokolete na gawa sa tabliya mula sa Batangas. Ang mukha ay mas kalmado na kahit may bahid pa rin ng sama ng loob mula sa nangyari sa ferry. Si Miguel, ang kanilang apo, ay masayang tumatakbo sa buhangin malapit sa bahay. Hinahabol ang mga alon kasama ang kanyang laruang bangka. Walang kamalay-malay sa bigat ng araw na iyon. Eduardo, sigurado kang gusto mong kausapin yung dalawang yon ngayon? Hindi pa tayo nakakapahinga mula sa biyahe. Baka bukas na lang nating gawin to. Sabi ni Donna Rosario. Hinintay ang sagot ng asawa habang hinipan ang mainit na tsokolate. Napatingin si Don Eduardo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng determinasyon, kahit halatang pagod na rin. Rosario, hindi pwede yung hintayin pa natin yung bukas. Kailangang matapos to ngayon, hindi ko hahayaang matulog tayo ng hindi naayos yung ginawa nila sa atin. At hindi lang sa atin, kundi sa iba pang mga pasahero. Sagot niya, ang boses ay matatag pero may bahid ng galit na kontrolado. Kailangan nilang maunawaan na mali yung ginawa nila. Bago pa makasagot si Donna Rosario, narinig nila ang tunog ng makina ng sasakyan na huminto sa harap ng beach house. Bumaba si Ricardo Santos, ang operations manager ng Batangas Galera Ferry Lines, kasama sina Maritz Lopez at Ramon Cruz. Si Maritz ay mukhang wala ng buhay ang mukha. Namumula ang mga mata na parang umiyak na siya sa daan. Ang uniforme ay gusot na mula sa pawis at kaba. Si Ramon ay nakayuko, ang mga kamay ay nakakuyom sa gilid. Hindi makatingin ng diretso kay Don Eduardo o kahit kanino. Sir Eduardo, Ma'am Rosario,
Dinala ko na po sina Maritz at Ramon tulad ng utos nyo. Sabi ni Ricardo, yumuko bilang paggalang habang itinuro ang dalawa. Pasensya na po ulit sa nangyari. Handa na po kaming ayusin yung problema. Tumayo si Don Eduardo mula sa upuan. Inayos ang kanyang barong na medyo gusot pa rin mula sa biyahe. At tiningnan ang dalawang empleyado ng matagal. Ricardo, maupo ka muna roon sa tabi. Sabi niya, itinuro ang isa pang upuan sa balkonahe. Kayo naman, Maritz at Ramon. Tumayo kayo rito sa harap ko. Gusto kong marinig kung anong sasabihin nyo sa ginawa nyo sa amin. Dagdag niya, ang boses ay mahinahon pero puno ng bigat na parang hukom sa korte. Si Donna Rosario ay tumingin sa asawa, bahagyang ngumiti bilang suporta. Hinintay ang susunod na mangyayari. Lumapit si Marites, ang mga paa ay parang may dalang tingga sa bawat hakbang. Habang hinawakan ang kanyang uniforme na basa na ng pawis. Sir Eduardo, Ma'am Rosario, pasensya na po talaga. Sabi niya, ang boses ay nanginginig habang nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko po alam na kayo po yung may-ari ng ferry. Akala ko po may mali sa ticket nyo. Sinunod ko lang po yung protocol natin sa kumpanya. Napatingin siya kay Ramon, parang humihingi ng kulong. Pero si Ramon ay nanatiling nakayuko, hindi makagalaw sa kahihiyan. Sir, kasalanan ko rin po. Sabi ni Ramon, mahina ang boses. Hinayaan ko po si Maritz na ilipak kayo sa likod. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Napailing si Don Eduardo. Iningnan ang dalawa ng matagal bago nagsalita. Hindi nyo alam, binayaran ko yung Premium 6 ng 15,000 para sa pamilya ko. Fully confirmed, 2 linggo na ang nakakaraan. Apos tinrato nyo kami na parang mga magnanakaw. Nilipat nyo kami sa likod, dahil hindi kami mukhang mayaman sa paningin nyo. Tanong niya, ang boses ay tumaas ng bahagya, pero pinanatili pa rin ang kontrol. Napatingin siya kay Doña Rosario, na ngayon ay tumango bilang suporta. Hiya, binayaran namin yung upuan na yon para maging komportable ang biyahe namin. 5,000 bawat isa. Pero tinrato mo kami na parang basura. Dagdag ni Donna Rosario. Tumayo mula sa upuan at tiningnan si Maritz ng matalim. Napayuko si Marites, hindi na makasagot habang tumulo na ang luha sa kanyang pisngi. Sir, ma'am, hindi ko po sinasadya. Natakot po ako na baka may magnanakaw ulit. May nangyari po kasi noong 1 buwan sa ferry. Nawalan ng pera, yung turista sa premium seats. Ay po strict kami sa protocol, protesta niya. Pilit na ipinagtanggol ang sarili, kahit halatang wala ng luso. Si Ramon ay sumingit, ang boses ay mahina pero may bahid ng pag-asa. Sir, ma'am, pasensya na po kalaga. Kung may paraan po para makabawi kami, gagayin po namin. Huwag lang po kaming tanggalin sa trabaho. Kailangan ko po yung sahod para sa mga anak ko. Sabi niya, halos magmaluhod na sa harap ni Don Eduardo. Napatingin si Don Eduardo kay Ramon. Ang mga mata niya ay puno ng pagsusuri. Kailangan mo yung trabaho. Pero hindi mo naisip, yung mga pasahero na tinatrato nyo ng ganito. Mga simpleng tao na walang boses para magreklamo. Hindi lang kami yung inapi nyo. Paano yung iba na wala nang nagawa kundi tiisin yung ginagawa nyo? Tanong niya, hinintay ang sagot ng dalawa. Ahimik si Maritz at Ramon. Hindi makahanap ng salita sa tanong ni Don Eduardo. Napatingin si Ricardo kay Don Eduardo. Parang hinintay ang susunod na utos. Ricardo, hindi ko gusto na panggalin lang yung dalawang to sa trabaho. Sabi ni Don Eduardo. Bumalik sa kanyang upuan at tiningnan ang operations manager ng diretso. Pero kailangan nilang matuto. Kailangan nilang maunawaan na hindi basta-basta pwedeng tratuhin ang mga pasahero ng ganito. Kaya ito yung gagawin natin. Napatingin si Maritz kay Don Eduardo. Ang mga mata ay puno ng pag-asa kahit basa pa ng luha. Sir, ano po yung gagawin natin? Tanong niya. Nanginginig pa rin ang boses. Marites, Ramon, suspendido kayo ng 1 buwan ng walang sahod.
Sabi ni Don Eduardo. Ang tono ay matigas pero may bahid ng pagkakataon. Pero pagkatapos nun, babalik kayo sa trabaho, sa isang kondisyon. Nanlaki ang mga mata ni Marites. Parang hindi makapaniwala na may pagkakataon pa silang makabawi. Sir, ano po yung kondisyon? Tanong niya ulit, habang si Yamon ay bahagyang ngumiti sa unang pagkakataon mula nang dumating sila. Mag-attend kayo ng training, sensitivity at customer service training na ipapagawa ko para sa lahat ng empleyado ng Ferry Lines. Sagot ni Don Eduardo. Tiningnan ang dalawa ng matalim. Personal ko kayong babantayan. Kung hindi nyo pa rin natutunan yung leksyon pagkatapos nun, wala na kayong babalikan dito sa kumpanya ko. Naiintindihan nyo ba? Napatingin si Maritz kay Ramon. Parang nabunutan ng tinik sa dibdib. Sir, salamat po talaga. Hindi ko po sinasadya yung nangyari, pangako po. Magbabago na po ako. Sabi niya, pinunasan ang luha gamit ang manggas ng uniforme niya. Sir, salamat po rin. Gagawin ko po yung training. Hindi ko na po ulitin yung ginawa namin. Dagdag ni Yamon. Tumango bilang pagsang-ayon. Napatingin si Don Eduardo kay Ricardo, na ngayon ay mukhang natuwa sa desisyon ng matanda. Ricardo, bukas pupuntahan ko yung main office sa Batangas. Gusto ko ng buong ulat tungkol sa sistema natin. Bakit na-flag yung ticket ko? Bakit hindi naayos agad yung problema? At simulan nyo na yung training program para sa lahat ng empleyado. Hindi lang para kina Maritz at Ramon, kundi para sa buong kumpanya. Ayoko nang may pasaherong tratuhin ng ganito ulit. Utos ni Don Eduardo. Ang boses ay puno ng awtoridad. Opo, sir, handa na po yung ulat. Ipapadala ko po sa inyo bukas ng umaga. At sisimulan ko na rin po yung plano para sa training. Makikipag-ugnayan po kami sa main office para maayos to agad. Sagot ni Ricardo, tumango bilang pagsang-ayon. Napatingin si Don Eduardo kay Doña Rosario, na ngayon ay ngumiti sa plano ng asawa. Eduardo, tama yang ginagawa mo. Hindi lang para sa atin to, para sa lahat ng sumasakay sa ferry natin. Sabi niya, hinawakan ang kamay ng asawa bilang suporta. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Don Eduardo sa pag-aayos ng Batangas Galera Ferry Lines. Sa main office sa Batangas, ipinakita ni Ricardo ang buong ulat. Na-flag ang ticket ng pamilya Montelibano dahil sa isang glitch sa system na hindi naayos agad ng IT team. Pero higit pa rito, napatunayan na maraming empleyado ang gumagawa ng desisyon batay sa itsura ng mga pasahero. Kailangan nating baguhin to. Hindi pwedeng itsura lang yung basihan natin sa pagtrato sa mga tao. Sabi ni Don Eduardo sa isang pulong kasama ang mga manager, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa loob ng isang buwan, sinimulan ang sensitivity at customer service training para sa lahat ng empleyado. Mula sa mga queue sa pantalan hanggang sa mga opisyal sa opisina. Sina Marites at Ramon ay bumalik sa trabaho pagkatapos ng kanilang suspension. Pero ngayon ay mas maingat na sila sa bawat pasahero. Natatakot na ulitin ang pagkakamaling halos nagpabagsak sa kanilang kabuhayan. Ramon, tingnan mo muna yung ticket bago ka magdesisyon. Ayoko nang maulit yung nangyari kay Don Eduardo. Bulong ni Maritz isang araw habang nagses sila ng mga pasahero sa Batangas Pier. Marites, natuto na payo, hindi na natin gagawin yung dating mali natin. Sagot ni Yamon. Ngumiti kahit may bahid pa rin ng pagsisisi sa mga mata niya. Sa beach house sa Puerto Galera, isang gabi pagkatapos ng hapunan, si Don Eduardo at Donna Rosario ay nakaupo ulit sa balkonahe. Pinapanood si Miguel na naglalaro sa buhangin kasama ang mga kaibigan niya mula sa barangay. Eduardo, sa tingin mo ba may natutunan talaga yung mga empleyado natin? Tanong ni Donna Rosario. Hinintay ang sagot ng asawa habang hinipan ang kanyang tsokolate. Napatingin si Don Eduardo sa karagatan. Ang mga mata ay puno ng pag-asa kahit may bahid ng pagod. Rosario, hindi ko alam kung natuto na silang lahat. Pero sigurado akong may nagbago,
Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng sumasakay sa ferry natin. Yun yung mahalaga, sagot niya. Ngumiti sa asawa habang hinawakan ang kamay niya. Lolo, Lola, masaya po ako rito sa galera. Pwede po ba tayong bumalik ulit? Sigaw ni Miguel. Tumakbo pabalik sa balkonahe. Puno ng buhangin ang mga paa, pero maliwanag ang ngiti. Apo, basta gusto mo, babalik tayo rito sa tamang upuan na. Sagot ni Don Eduardo. Tumawa kasama si Dona Rosario habang niyakap ang apo nila. Sa likod ng kanilang mga ngiti, alam nilang hindi lang sila ang nanalo sa araw na iyon. Ang bawat pasahero na sasakay sa ferry ay magkakaroon na ng mas magandang trato. Salamat sa laban na sinimulan nila. Sa mga sumunod na buwan, ang Batangas Galera Ferry Lines ay naging simbolo ng pagbabago sa serbisyo sa publiko sa rehiyon. Ang training program ay nagpatuloy, at ang mga ulat ng reklamo mula sa mga pasahero ay unti-unting bumaba. Si Don Eduardo ay madalas nang bumabalik sa Puerto Galera. Hindi lang para magbakasyon kasama ang pamilya, kundi para siguraduhing natutupad ang kanyang mga plano. At sa bawat biyahe, tinitiyak niyang ang bawat pasahero, mayaman man o mahirap, ay tinatrato ng may dignidad at respeto, tulad ng nararapat sa kanila.